Ang pagpapatuloy ng nakaraan, agad binuhat ng ating bida ang babae at dinala ito sa isang klinik at agad inihiga. Mujun mahinang tawag ng babae, naaawa nakatingin ang ating bida sa namamagang paa nito. Maya-maya ay tumingin si Mujun sa babaeng si Akal ang babaeng ghost, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo, sinabi mo na ikaw ay isang doktor tama, pasigan itong sabi sa babaeng ghost, nakatingin ang babaeng ghost sa paa ng babae at tila pinag-aralan ito, wala sa mga buto niya ang parang nabali. Buti na lang, ngunit naniniwala ako na ang sprain ay nagdulot ng pinsala sa kanyang ligament at joint capsule. Parang second-degree sprain, babalik din sa normal ang kanyang bukong-bukong, may first aid naman at ilang araw na pahinga, sabi ni Akal, mabuti padalhan mo ako ng ice pack, okay. Ano pa, sabi ng ating bida, at bahagyang hinato nito ang lamesa na sa kanyang tabi. Kailangan ko ng acupuncture needle. Makikitang humahangos naman sa pagtakbo ang kanyang kaibigan na natatanaw sa pintuan ng clinic, isang acupuncture needle. Wala sila niyan dito sa nurse's office. Then, humanap ka na lang ng syringe at lighter. Agad naghanap sa cabinet ng mga syringe ang ating bida. Nilapitan naman ito ng kanyang kaibigan, Mujun, ano bang ginagawa mo? E-lock mo ang pinto, Sungchan. Nga pala, may lighter ka ba? Actually, never mind, tignan mo na lang ang mga drawer at tignan mo kung may makikita kang lighter. Patuloy itong naghanap ng buksan nito ang drawer. Nakahanap na ako, agad tumalikod ito sa kaibigan at muling nagsalita, nakakita ako ng lighter at syringe, nagtaka naman ang kaibigan nito, kung bakit parang may kausap ito kahit wala naman ito nakitang ibang tao. Mujun, sino ba ang kausap mo? Maya-maya ay may kumatok sa labas ng clinic. Johaehyun, nandyan ka ba? Habang sumisigaw at kumakatok ito, si Coach, Mujun, aalis na ako. Agad bumangon ang babae, ngunit namilipit lang ito sa sakit ng namamaga nitong paa. Ang sakit, bakit, anong nangyayari? Sigaw nito. Agad nag-alala ang ating bida sa babae, ano ba, ano bang nangyayari dyan? Sigaw ng nasa labas ng pinto ng clinic, Johaehyun, alam kong malapit na kayong magkita. Hindi ka makakapunta hanggat hindi ka nakakuha ng paunang lunas. Bahagyang sigaw ng ating bida, habang pinipilit bumangon ang babae at habang panay ang katok ng coach nito sa labas. Humarap ito sa babaeng ghost, anong gagawin ko ngayon? Esterilize ang karayom gamit ang lighter pagkatapos ay tignan kung saan ako nakaturo, sagot ni Akal, hey, buksan ninyo ang pinto, sigaw ng tao sa labas habang panay ang katok. Ipasok mo ang karayom sa mismong lugar na ituturo ko sa'yo, kaya mo yan, tama, agad naman itinuro ng babaeng ghost ang dapat turukan ng ating bida, hey mga bata, buksan nyo ang pinto ngayon na, sigaw ng nasa labas na kanina pa kumakatok at nagagalit na ito, ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na, sigaw ng babaeng ghost, habang hawak ng ating bida ang syringe. Anong kalokohan ang ginagawa nyo dyan? Muling sigaw ng nasa labas. Teka, sasaksakin mo ba ako niyan? Hindi, huwag mong gawin ito. Stop, nawawala ka ba sa sarili mo? Mujun, sigaw ng babaeng si Johaehyun. Agad lumapit ang kaibigan nito, anong ginagawa mo? Pasiga na sabi nito, habang panay pa rin ang kalabog ng pinto ng klinik. Ang isang pasyente ay nakakadama ng damdamin ng isang doktor. Kung ikaw ay nabalisa, siya ay magiging mas balisa at matatakot. Sabi ng babaeng ghost sa ating bida, patatagin mo ang sarili mo at tumigil ka sa panginginig, duwag ka. Muling sigaw nito, wala na tayong oras para mag-alinlangan ka pa, gawin mo na agad ngayon na. Don't do it, I said, stop Mujun, sigaw at pakiusap ni Johaehyun. Sisirain ko ang pinto, sigaw ng kumakatok mula sa labas. Mujun, ibaba mo na yan, ngayon din sigaw ng kaibigan nito. Magtiwala ka sa akin, sigaw ng babaeng ghost. Agad itinaas nito ang syringe, at sa isang iglap ay agad na iturok na ito sa parte tinuro ng babaeng ghost. Maya-maya ay nagtaka ang babaeng si Johaehyun. Hindi na masakit, it's been 30 seconds, take it out. Sabi ng babaeng ghost, agad naman nabuksan na ng coach ang pintuan ng clinic. Hoy, ano ba ang ginagawa ninyo dito ha? Sigaw nito. Agad napatingin ito sa nakaturok na syringe sa namamagang paa ni Johaehyun. Agad dinaklot nito sa kwelyo ang ating bida at
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang ma-expelled ka? Sigaw nito, huwag mo siyang pansinin, sabihin mo lang kung ano ang susunod kong gagawin. Sigaw ng ating bida sa babaeng ghost, habang hawak ito sa kwelyo ng coach. Doon pa, sabi ng babaeng ghost, agad naman itinurok ng ating bida ang siring. What the hell, itigil mo yan, bumalik ka nga dito, punk ka. Muling sigaw ng coach, at agad itinulak nito ang ating bida na ikinatumba nito sa sahig. At hinarap naman ng coach ang babae, ayos ka lang ba Juhaehyun? Anong ginawa niya sa'yo? Na-spray na ko coach, sagot ng babae. Nawawala na ang pamamaga nito, nakangiti sabi ng babaeng ghost. At unti-unti naman umiimpes ang pamamaga ng paa nito. Pero hindi na po masakit ang ankle ko, muling sagot ng babae, tinulungan naman makatayo ng kaibigan nito ang ating bida. Nagtaka naman ang coach sa biglaan pag-impes ng pamamaga nito. Hindi ko akalain mangyayari ito, kaya ko pa pala maggamot ng mga tao. Sobrang saya ko, at nakagawa ka rin ng mahusay na trabaho. Tuwang-tuwa sabi ng babaeng ghost habang pinisil-pisil ang mga palad nito, napatulala naman ang ating bida, habang tinititigan ang kamay na ginamit niya para gumaling si Juhaehyun at hindi ito makapaniwala. Habang sabay naglalakad ang dalawa sa hallway ng clinic. Ibig kong sabihin ginawa ko ang karamihan sa trabaho, ngunit gayon paman. Humawak ka sa bakal, babalutin ko yang bukong-bukong mo. Habang tulala pa rin ang ating bida, nawala na po ang pamamaga, coach. Nakangiting sabi ng babae, talaga, gulat na sabi ng coach. Tumingin naman ang coach sa ating bida, kid, dapat may sinabi ka kung nagbibigay ka ng first aid. Ngunit paano mo nagawa ito sa mundo? Haha, bahagyang ngiti ng ating bida. Wow, huminga sabi ng kaibigan nito, bahagyang nagyabang naman ang ating bida. Ahem, sabi nito na kunwari ay nag-alis ng bar sa lalamunan, matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Sobrang nakaka-excite, bulong ng ating bida habang papasok ito sa kanilang classroom sa school. Sa wakas nandito ka na ha, umupo ka na. Okay class, sige, lahat ay ilagay ang inyong textbook at handouts, sabi ng kanilang guro. Tama yan, mayroon nga pala akong test ngayon, bulong nito. Pumikit ito para mag-isip ng isasagot sa exam, wala akong alam sa test, muling bulong nito, agad lumitaw si Akal, at tinignan ang exam ng ating bida, number 1 is letter C. Ano? Sabi ng ating bida na tinignan nito si Akal, ang sagot sa tanong na number 1 is C, sigurado ka, of course. Marami akong pinag-aralan noong nabubuhay pa ako, number 2 is E, Mujen, hey, tawag ng guro. Tumigil ka na sa pagmumukmok mo, pwede ba? Iniistorbo mo ang iyong mga kaklase. Kung hindi mo alam ang sagot, punan mo lang ito sa abot ng iyong makakaya at umidlip. Sabi ng guro, nagtawanan naman ang mga kaklase nito. Haha, hahaha, excuse me, mahinang sabi nito, alam mo naman hindi mo na kailangan magsalita ng malakas para marinig kita diba? Hehe, sana sinabi mo sa akin yan kanina, bulong ng ating bida. Maya-maya, that's lumipas ang mga oras. Matapos ang exam ay dumiretso naman ito sa convenience store na pinagtratrabawan ng ating bida. Thank you, please come again. So, sinasabi mo ba pagmulat mo ng mata mo? Nandyan ka na, I guess medyo nalilito ka rin. Oo, ako noon, at hindi mo rin alam kung paano ito nangyari, no? Ayoko at kapag nakarating ako ng mga 20 yard ang layo mula sa'yo, kahit papaano at pabalik ako sa tabi mo, ganun ba? Sabi mo doktor ka diba, kaya dapat naging medyo matalino ka, ha? At lumunok ito. Well, oo. Ipagpalagay ko gusto kong matuto ng mga bagong bagay, awesome. Heto basahin mo itong textbook, kung makakabisado mo, mas maganda diba? Gusto mo akong mag-aral para mapakain kita ng mga sagot sa mga test, sinasabi ko lang, maaari tayong magtulungan sa isa't isa, sige. Gagawin ko pero intern, ulit ng ating bida. Gusto kong tulungan mo ako, para may pagpatuloy ko ang paggagamot sa mga pasyente. Okay, hindi ito big deal, sigurado. Kapag mayroon akong oras sa aking kamay, sa palagay ko, sige mag-aaral ako, titignan ko muna ang phone ko saglit. Teka, ano ba yan? Isang television, hehe. Isa itong smartphone, ha? Anong phone? Oh, tama.
Nabanggit mo nga pala na 50s ka pa, di ba? Napakagandang device, napansin ko kung gaano kalaki ang pag-unlad ng mundo sa pag-iikot ko sa iyo ngayon, ngunit iba iyon. Seryoso, Puffed, ano, bakit ka tumatawa? Bahagya pasigan ng babaeng ghost. Sinubsob naman ng ating bida ang mukha nito sa kanyang palad. Para kang lola, hinampas ito ng babae, ngunit tumagos lamang ito. Ano, anong tawag mo sa akin? Ibig kong sabihin paano kung hindi ko alam ang ilang mga bagay. So, may flying cars ba tayo ngayon? Sabi ng babaeng ghost. Haha, buwahahahaha, haha, pinapatay mo ako. Natatawang sabi ng ating bida, well, meron ba tayo o wala? Jeez, napipiko na tanong ng babae, haha, hindi, wala. At sigurado ako balang araw pero sa ngayon wala pa tayo dito. Sige, mag-aral ka na lola. Lumuluha ang mata nito sa katatawa, ipinaramdam naman ng babaeng ghost na nagtatampo siya, binuklat nito ang pages ng textbook, hindi ito magiging test, ibabalik ko ang mga pahina para sa'yo, ikinaway-kaway nito ang mga daliri at binasa ang mga laman sa textbook. Nakatingin naman ang ating bida tinitignan ang mga kilos ng babaeng ghost, wow, hindi, hawak mo lang siya Mujan. Bulong ng ating bida sa sarili, alam kong maganda siya, pero isa siyang multo, bulong nito sa sarili. Samantala, sa loob ng room ng school ng ating bida, abala ang mga estudyante sa pagsagot ng mga exam. Ang iba ay natutulog, ang iba naman ay nakikipagtsikahan. Ang ating bida naman ay abala sa pagsagot sa test. Nang matapos ang exam, ay nag-stretch ang ating bida. Agad nilapitan ito ng kanyang mga kaibigan, umakbay naman ang isa niyang kaklase sa kanya matalik na kaibigan. Magaling ka ba sa iyong pagsusulit? Sigurado akong nagawa mo, pero kailangan ko pa rin itanong, sana, ngiting sagot nito, habang naghikab naman ang ating bida, hahaha. Well, lagi kaming nananalig sa iyo, Mujen. Biro naman ng isa pa niyang kaklase. Kasi lagi kang the best. The best sa pagiging pinakamasama hahaha. Biro pa ng isang kaibigan. Tatawa-tawa pa kayo ngayon mga tanga, bulong ng ating bida. Hindi ito lalabas sa paraan inaasahan ninyo sa oras na ito, sabi ng ating bida. Tama si Mujen, pinag-aralan niya ng mabuti ang isang ito, kahit siya ay busy sa kanyang trabaho, sabi ni Seongchen. Ano? Hahaha, si Mujen nag-aral mabuti. No way, sagot ng pabiro ng kanyang kaklase. Di sirain mo, just wait and see, bulong ng ating bida. Maya-maya ay may nagbukas ng pinto ng kanilang classroom. Ang mga resulta ng test sa English ay narito na. Sigaw ng kanilang kaklase na galing sa faculty habang hawak ang results ng kanilang test. Agad nagtayuan ang mga kaklase nito na pumunta sa harapan ng blackboard nang idikit nito ang resulta. Ano ang nakuha mo? Umurong ka nga, ano kaya ang nakuha ko? Nako hindi, kinakabahan talaga ako, maging ang classmate niya na ng Osar kanina ay lumapit din at binasa ang mga pangalan ng nakapasa sa test. Ano? Hindi maari ito, hindi ito tama. Habang nakatanaw ang ating bida mula sa likod ng nakaupo, makikita na naka 100 sa test ito at highest score, si Mujan, siya ay naka-perfect score. Nakapikit lang ang ating bida habang nakangiti na tila ito ay inaasahan niya, walang mali sa scores. Maari ninyo akong tawaging lahat ng The Great Genius Mujan mula ngayon. Pagyayabang ng ating bida, bahagya naman umubo ng pabiro ang babaeng ghost, pero ako ang nagbigay ng mga sagot, pero nagkibot balikat lang ito, naglapitan naman ang kanyang mga kaklase. Paano mo ito nagawa Mujan? Nag-aral ka ba talagang mabuti? Nagpunta ka ba sa cram school or something? Tanong ni Seongchan, cram school. Na, pinapakita ko lang sa lahat kung ano ang kaya ko. Payabang nasabi ng ating bida, Mujan, tawag nito. Bahagya lumingon ito, para tignan ang tumawag. Nakangiting lumapit ito sa babae, tinignan ng ating bida ang paa nito na nakabenda na. Hey, kumusta ang bukong-bukong mo? Nagawa mo ba ng maayos ang iyong exam? Oo, nahulaan ko lang, maayos na ang ankle ko, ang lahat ng ito ay mas naging mahusay salamat sa iyo. Nga pala, para sa iyo, kinakabahan na may inabot ang babae. Buksan mo ito pag-uwi mo. Tinignan ng ating bida ang maliit na kahon na regalo ng babae. Agad naman nagpaalam na ang babae, bye. Kaway nito,
Kumaway din ang ating bida. See you later. Bumalik sa loob ng room ito, at tinignan muli ang regalo na bigay ng babae. Napansin naman ito ni Seong Chen, tinignan nito ang kaibigan pati ang regalong hawak nito. Ano kaya ang laman nito? Bulong ng ating bida. Habang iniikot-ikot ang kahon na maliit, naglakad ito at naupo sa tabi ng kaibigan na napansin niya na kanina pa ito nakatingin sa kanya. Ano ito? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Iniba nito ang direksyon ng kanyang mata, maya-maya ay tumunog ang bell ng kanilang school. Kuha tayo ng spicy rice cake pagkatapos nating maglinis. Gusto kang makausap ng mga guro, habang naglalakad ang ating bida sa hallway ng school. Bigla lumitaw si Akal, kailangan mong panatilihin ang iyong side ng bargain, Mujen. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo tutulungan mo ako magpagamot ng mga pasyente. Pag-off ko sa trabaho ng 10 PM. Di ba sinabi ko sa'yo na magagawa ko lang ito kapag may oras ako sa aking mga kamay, tsaka, hindi naman ako doktor, kaya paano ko gagamutin ang sinuman? Kaya nagsinungaling ka sa akin, pero inaabangan ko ito. Hindi ako nagsisinungaling, sinadya ko lang na makatulong ako kapag may libreng oras ako, agad umatungal ng iyak si Akal. Pag-usapan na lang natin ito mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Samantala sa convenience store, hindi nagkikibuan ang dalawa, ang awkward. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, agad sinagot ito ng ating bida. Hello, what's up? Pwede ka bang pumunta sa ospital pagkatapos ng shift mo? Sabi ng nasa kabilang linya, sa ospital bakit anong meron? Tanong ng ating bida, nabangga ako ng side mirror ng kotse sa labas mismo ng cram school, nasa emergency room ako ngayon. Hindi naman ako nasaktan, pero gusto ng driver na magpasuri ako kung sakali at ipaalam sa aking mga magulang. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ito isang bagay na nais kong abalahin ang aking mga magulang, at medyo naiinip na naghihintay na mag-isa ako dito sa hospital, sabi ng nasa kabilang linya. Agad kumilos ito, patungo sa ospital, habang naghihintay ito ng masasakyang patungo sa ospital, humuhuni naman si Akal, na napansin naman ito ng ating bida. Well, hindi ka ba masaya? Makakalanghap ka ng hangin sa ospital na mahal mo. Pang-asar ng ating bida, natutuwang sagot ni Akal. Masaya ako na masaya si Akal, bulong nito, pero masama naman ito, si Seong Chen ay nasa parehong ospital din, kung saan ako dinala, sa labas nun, wala akong bayad, last time, pagkatapos ay muli na naman ako pupunta doon, ano nga ba ang chances ko sa paghuli nila sa akin? Bulong ng ating bida habang nakataas ang dalawang kamay nito sa ulo. At samantala, nang makarating na ito sa ospital. Haisong Hospital Emergency Room, bumukas ang sliding glass door ng hospital sabay naglalakad ang ating bida at ang babaeng ghost. Habang naglalakad ang mga ito ay may nagdaan na emergency na nagkakagulo, pinapadala ko ang pasyente para sa isang MRI kapag natigil na ang pagdurugo mangyayaring ihanda ito. Anong ginagawa mo? Hindi na aabot sa orthopedic surgeon, nalampasan ko lang, magbibilang ako ng 3, huminga ng malalim okay. 1, 2, sigaw ng medical staff habang nagkakagulo ito, nararamdaman ko ang tensyon ng pagmamadali dito sa balat ko. Wow, hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa nila ngunit ang presyon ay sobrang intense niya, nararamdaman kong nasusuka ako. Sobrang tahimik sa labas, bulong nito, habang nakatingin sa parrot par itong mga doktor, nurses at iba pang medical staff, at ang pasyente na nagkakagulo, ang pahina ng isang tao, mula sa anesthesiology. Agad nag-aaway. Ang lugar na ito ay puno ng mga taong nakikibahagi sa pinakamabangis na labanan sa lahat ng laban para sa kanilang buhay. Muling bulong nito, nakatingin ito sa babaeng may kargang baby, ang katayuan niya ay, sa 2 doktor na nagmamadaling tumakbo. Nagkakandara pa ang pasyente. Pakibilisan. Sa di kalayuan natanong ng ating bida si Seong Chen na nakaupo sa hospital bed, agad kumaway ito. Mujen, tawag nito. Lumapit ang ating bida, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Lumingon ang ating bida, dahil hinanap nito sa paligid si Akal. Nakita nito ang parit-parito, sumasayaw, at pumapalakpak na tuwang-tuwa at hindi mapakali. Makikita sa mukha nito ang sobrang saya, sobrang excited siya, nahawa na ang ating bida,
Sa kasiyahan nararamdaman ng babaeng ghost, mula naman sa kanyang likuran ay biglang umiyak ang baby na hawak ng kanyang ina. Wala! 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 Sunod-sunod na palahaw ng baby. Please anak, tahan na. Sige na naman. Sabi ng babae habang isinasayaw-sayaw at inaalo ang baby. Huminga ito bago muli inalo. Ano ang dapat kong gawin? Yun. Konting pasensya. Okay. Patuloy sa pag-iyak ang baby. Napatingin ang ating bida sa mag-ina. Mahinang tinawag nito ang babaeng ghost. Akal, pumunta ka dito. Agad pumunta si Akal. Bakit ano ito? Nilapitan agad nito ang baby. Ang pinag-aralan kung bakit umiyak ang baby. Maya-maya ay biglang may naisip ito. Teka lang. Habang nakaharap ang ating bida sa mag-ina, ay napansin naman ito ni Seong Chen. Nagtataka ito kung bakit nakaharap doon ang ating bida, maging ang ina ng baby ay nagtataka rin, ano ba ang binabalak niyang gawin, may dugo sa kanyang dumi, kung ito ay nagkataon lang. Sabi nito sa magulang ng baby.